Hello guys and good day everyone, I'm Gerard Masangkay. So now, pag-usapan natin ang basic data type sa C++ language. Ito yung ginagamit natin para mag-store ng iba't ibang klase ng data, tulad ng numbers, letters at true or false. So now guys, simulan na natin. First is, naglagay muna tayo ng hashtag include iostream. Hashtag include iostream, ito yung library para makagamit tayo ng cout. And siya naman guys, using namespace std, para hindi na natin sulat yung std or standard libraries bago ang cout. So pangatlo is int main. Dito nagsisimula yung program. So now guys, itakal naman natin ang number 1 sa mga data types natin. Ito yung int or integer. Int or integer guys ay ginagamit para sa whole numbers o walang decimal. So, bakit nga ba age yung ginamit natin? So, ang age kasi ay number, di ba? So, nag-store tayo ng number na 20. Then, dun sa cout natin is piniprint niya yung value. So, yung value natin is age. For example, 10, 15, 19. So, pag meron natin siya guys, magpapakita ang age 20. Ayan ang example ng int or integer guys. So, next na data types natin is float guys. Ang float ay ginagamit para sa decimal numbers. So, yung variable natin is price. And kung mapapansin nyo guys, may decimal number siya. So, ginagamit siya kapag hindi whole number. For example, 3.14 o kaya 99.5. Ayun yung mga madalas na ginagamit guys pag float. So, pag nira natin siya guys, makikita yung float price 99.5. Ayan guys. So, yan ang float guys. So, third na basic data types natin guys is double. Ang double kasi guys is parang float lang, pero mas precise siya kaysa sa float. Mas maraming decimals ang kaya niya. Ginagamit siya sa mas accurate na computation, kaso mas detailed siya kaysa sa float. So, yung variable natin dito is cout, value of jm. So, try natin siyang i-run guys. Tingnan natin kung ano yung magpapakita. So, kung napansin nyo guys, mas marami yung decimals numbers niya kaysa sa float. So, yan ang third basic data type natin guys, ang double. So, pang-apat sa basic data types natin guys is yung char. Ang char kasi guys ay ginagamit para sa isang character lang, naka-single quote. Pwedeng letters, number, or symbol. For example guys, pwede siyang A, o kaya 1, o kaya hashtag. So, yung variable natin dito guys sa cout is section. So, try natin siyang i-run. So, yan guys yung char. Kung mapapansin nyo is section V. Yan ang ibig sabihin. So, last sa basic data types natin guys is vol. So, ginawa natin dito is int age. Naglagay tayo ng variable na age. And equal 15. Then, sa loob ng if statement guys, naglagay tayo ng age greater than or equal to 18. Then, sa cout naman, kung sakaling mag-true siya, magpapakita yung allowed. So, try natin siyang i-run guys. So, hindi siya nagkita guys. So, ibig sabihin yan is false siya. So, try natin. So, ang false kasi guys ay nangangahulugan na hindi totoo. Ginagamit ito sa bold data type para sa mga condition. Kapag false ang condition, hindi magra-run ang code sa loob ng if statement guys. So, ang gagawin natin dito is dapat greater than or equal siya sa 18. Kaya siya nag-false. So, para maging true siya is papalitan natin siya ng 19 para lumabas yung allowed. So, papalitan lang natin siya ng 19 guys. Yan. So, yung 19 ba is greater than or equal siya sa 19?
So, tama ba, guys? Then, try natin siyang i-run, guys. Magpapakita yung allowed. So, ayun yung nagpakita, guys. Yan ang last natin na basic data types sa C++ language, ang bool. So, for today's tutorial, guys, yun ang 5 basic data types in C++ language. Number 1 is int for whole numbers. Number 2 is float for decimal. And number 3, double, mas precise decimals. And number 4, char, single characters. And last, number 5, bool, true or false. And thank you for watching and good day, guys.